all for the confidential funds, and we are all for peace, no, and for security, no. Magandang araw sa atin lahat mga kabayan, ngiting tagumpay nga itong si House Speaker Martin Romualdez dahil ilan sa mga kongresista, lalo na ang kanyang mga kaalyado, itong si Kimbo at si Karen ay nilaglag na itong si Vice President Sara Duterte sa usapan ng confidential fund at pabor na nga sila natanggalan ng confidential fund itong Office of the Vice President. Ngayon, ang palusot naman ni Speaker Martin Romualdez o manoy dahil sinabi rin noon ni Vice President na she can live without confidential fund. Kaya yun lang umano ang kanyang pinagbasihan. So naghanap pa ng palusot mga kababayan po natin. Confidential funds from the OVP and DEP and some sort of strategic chess play from you, Speaker, especially after the tensions that you and the Vice President enjoyed earlier this year. They even wonder if the move is sort of related to how the 2028 elections would shape up. How do you react to that, Speaker? I think people are reading too much into it. No, I think it's very, very straightforward and simple. No, so the CIF had the topic. It all came up. No, and there were a lot of discussions and debates in the House. No, and in fact, even in the Senate. So, borrowing the words of the Vice President, that even she says that she could live without it, and she would leave it to the sound discretion of the Congress for its proper disposition. Under the circumstances, we felt that it would best be realigned to the agencies and to the departments and into the areas where we have just mentioned that are a priority. Yes, thank you. So I think on your earlier, I think there's I think a bit too much speculation, and I think people are reading too much into that. It's nothing other than the fact that that's what we've seen, and as a natural progression of the budget hearings, the budget briefings, and the plenary discussions, just a natural progression, and we felt that it was the right thing to do, and even the Vice President said that if need be, she could live without it, and that it would be left to the sound discretion of the Congress, and it apparently is the right decision because even now the Senate is following suit, and now we're even. So ang sinasabi pa ni House Speaker Romualdez mga kababayan po natin na susundan lamang umano sila kung anong desisyon nga ng House of Representatives. Susunod na lang umano itong Senado. So ibig sabihin pala mga kababayan po natin, kung ang sinasabi niya na susunod na lang umano sa kanilang desisyon patungkol sa budget itong Senado, bakit ba nagkakaroon ng budget deliberation, Senate hearing sa budget itong Senado kung susunod lang naman pala sa House of Representatives, mga kababayan po natin. At ang sinasabi niya na nagkaroon naman ng mainit na or nagkaroon na ng maraming debate patungkol sa confidential fund ng Office of the Vice President, na sinasabi niya na maraming kumontra sa Senado. Actually, wala namang kumontra. Isa lamang itong si Hontiveros na panay tanong nga at panay busisi, which is ang kanyang mga tanong ay useless naman mga kababayan po natin. At gusto niya isa publiko ni Vice President Sara Duterte ang pinagastusan ng confidential fund. Kaya nga confidential fund, alangan ibubulgar mo yung intel mo, pangalan, kung sinong binayaran mo na nagbigay ng napakahalagang informasyon mula sa mga sindikato, mula sa mga miyembro ng makakaliwang grupo na gustong mag-recruit ng kabataan dito sa mga eskwelahan. So, yan po ang isa. At syempre, kailangan talaga ng Vice President ang confidential fund dahil nanganganib din ang buhay niyan. May mga humahunting, lalo na ito mga kaliwang grupo, na yung target nga ni Vice President Sara Duterte ng paggagamitan ng confidential fund ay maparalisa ang kanilang pagre-recruit dito sa eskwelahan. So obviously, ito mga makabayan blocks, which is umaalyansa sa mga kaliwa, kitang-kita naman po natin na tuwang-tuwa sila na nagdesisyon nga itong si Romualdez na tanggalin ang confidential fund. So tama nga ata ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na yung kumakalaban sa confidential fund, yung hindi magbibigay sa kanya ng confidential fund, kumokontra, ay mukhang kalaban nga ng bayan. So mukhang totoo at mukhang na-recruit na nga ito si Romualdez mga kababayan po natin. At ngayong pagsasalita niya kasi, itong pagsalita kasi ni Romualdez, nakikita po natin, ito ay indication na ginajustify niya
ang sinabi ng ilang kongresista na tanggalan ng confidential fund itong si Vice President Sara Duterte. So mismo galing na sa kanya. So kumbaga, ang isa pa nito ay mukhang pinapaalam niya na dito sa House of Representatives sa kanyang membro na tanggalin na natin ang confidential fund. So ang tanong natin, mayroon pa kayang taga-suporta o dagdag para sa pagtanggal ng confidential fund ng Office of the Vice President? Tandaan po natin mga kababayan ha, sa mahigit halos 300 na mga congressman dyan, sabihin na natin 90% ay sumusuporta dyan kay Vice President Sara Duterte. Pero ganun pa man, dahil kung magdidesisyon itong si House Speaker Martin Romualdez, abay posibleng irerespeto nila ito at talagang papayagang matanggal itong confidential fund. Pero gaya nga ng sinasabi natin, dahil wala pang final na desisyon, ay antayin natin kung talagang isisiro niya ang confidential fund ni Vice President Sara Duterte pagkatapos nga na nagbabala na at ibinulgar na ni Vice President Sara Duterte na yung kumukontra sa confidential fund ay kalaban na ng bayan. Reviewing that perhaps the CIF of other civilian agencies have to be reviewed and should be properly scrutinized and to see how they can be better deployed to the proper agencies, to like the departments like the DND or agencies like the NSA, the NICA, or to agencies or like the Coast Guard when it comes to matters of the West Philippine Sea. May sinabi po si Vice President Sara Duterte sa kanyang speech kanina na about dun sa confidential funds. She basically defended the confidential funds and she said na, and I quote, we must remain vigilant and steadfast in our commitment to safeguarding our people and our nation. Makinig kayo sa lahat ng sinasabi sa palibot ninyo at tandaan ninyo kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. So what can you say po sa statement na ito ni VP? And how do you surmise itong issues na ito from her supporters na parang mas quote-unquote, kinakampihan niyo daw po ang mga quote-unquote kalaban ng pamahalaan rather than the Vice President itself? With respect to the confidential funds, we are all for the confidential funds and we are all for peace, no, and or security, no. We are all for that. We are in total agreement that the utilization of confidential intelligence funds is to promote peace and security, and that's why we were in Pagasa today and looking at other ways how to make sure that peace and security of the country as a whole is protected. And so we know that you know, the West Philippine Sea has become a very, very top issue, no, of the day. Incidents and incursions into our area, incidents with our fisher folk, and we would like to make sure that the confidential and intelligence funds are most properly utilized, no, and by agencies and departments that are best suited, particularly in these aspects of deploying the proper resources and personnel for the promotion of peace and security. So we feel, no, that we have to look at the West Philippine Sea, and we have to provide more resources in these areas through the proper agencies and departments, as we have earlier mentioned. So yes, we are one. We are one with the Vice President in having to make sure that confidential and intelligence funds, you know, are always part of the equation. And of course, best left with the agencies and departments, no, that are most and best suited. And it's just a matter of prioritizing, no, matter of prioritizing and making sure that, despite the confidential and the fact that we call intel funds nature, the transparency and the best or the most appropriate manner in which it is deployed and utilized must also be observed, and that is why we are undergoing this whole process. And that's why, because of the recent incidents, we are also making sure that
CIF is properly deployed for the West Philippine issues. Maraming. So ang tinutukoy niya kasi mga kababayan po natin ay issue sa West Philippine Sea. So international territory dispute. Ang tinutukoy kasi ni Vice President Sara Duterte ay itong nasa loob ng ating bansa, nasa loob ng ating teritoryo mismo, na dahan-dahan na pinapasok nga itong Kongreso. Parang gusto na ipinitrate mga kababayan po natin. At ang unang kanilang talagang nililigawan ay itong si House Speaker Martin Romualdez, na obviously dahil galit sila kay Vice President Sara Duterte, so talagang nila ito ginapang nila para tanggalin ang confidential fund. Tandaan po natin ang recruitment na mga kaliwang grupo ay nagsisimula sa eskwelahan. Mga bata ang kanilang nirecruit. Tandaan nyo ba? Itong si Jed at si Janela. Batang-bata. Kasi nag-aaral pa ito, ay pumasok na ito sa mga kaliwang grupo at pagkatapos nila ay namundok na at nakikipaglaban na sa ating mga military, mga kababayan po natin. So yan ang tinutukoy ni Vice President Sara Duterte. So mukhang hindi niya nasagot na maayos na ang kumakalaban, ang gustong magpatanggal sa confidential fund ay siyang kalaban ng bayan, which is totoo naman. Titingnan nyo nga itong si Franz Castro, itong si Arlene Brosas, at itong TikToker na si Raul Manuel, mga kababayan po natin, ay mukhang na-recruit na itong si House Speaker Martin Romualdez. So ang makikinabang kasi dito, mga kababayan po natin, sa paninira talaga nitong mga grupong ito ay siyempre si House Speaker Martin Romualdez. Kasi tatatak sa ulo ng taong bayan na itong si BP ay magnanakaw, binubulsa ang confidential fund, mga kababayan po natin. So buti na lang mayroon ng social media na yun, nandito na tayo na dumidepensa at nagpapaliwanag sa ating mga kababayan patungkol nga po sa issue na ginagawa nila kay Vice President Sara Duterte. So si Martin Romualdez, mga kababayan po natin, parang iting tagumpay lang dahil alam niya na siya ang mas makikinabang dito. At siyempre, ang sinasabi niya lang ay nakikiisa umano siya sa kapayapaan ng ating bansa. Pero sa pagtanggal mo ng confidential fund ng Office of the Vice President, ay taliwas ang iyong sagot sa tanong ng media. So dapat ibahin yung budget para doon sa confidential fund para sa West Philippine Sea. Siyempre iba rin ang budget para sa Office of the Vice President para panatili ang mandate nito at patuloy na maproteksyonan ang seguridad sa loob ng ating teritoryo. Isa dyan Ibig hubang sabihin, do you still consider na bigyan pa rin ng Andito pa rin si Kimbo pala. Nagkaisa pala ito, mga kababayan po natin. Tandaan natin si Kimbo ay plastic din ito, mga kababayan po natin. Kasi ito siya pinklawan, dilawan. So sumanib pwersa na talaga sila mga kababayan po natin. confidential funds ang OVP or the DepEd, considering the security of the children and the young people based on the statement na rin ng ating Vice Presidente, or totally mawawala talaga? Are you still, considering that? Right now, the collective decision of the House, and we had a caucus, so to speak, or with the conference with the party leaders that, for the time being, the CIF will be realigned and put to other departments or agencies that will be best suited to conduct the security aspects, of the secretary or the VP's concern, and we'll be more than happy to work with the OVP's office, and the DepEd's, the secretary's office on other requirements that they may have when it comes to these matters and other related needs of the respective department and the office of the OVP. So we're very open if they have other requests or other suggestions on how we move forward. As you know, where the budget process is still very, very much alive. And the small committee is meeting. We're very, very open to suggestions. But we feel that based on the earlier debates and hearings
and all the questions that are brought about, we wanted to be very sensitive and to look at other ways on how to deploy these budget resources, no? And that's how we're moving forward. But we are always open and welcoming. So yun ang mga naging pahayag ni House Speaker Romualdez, mga kababayan po natin. So kahit ano pa man ang kanyang palusot na sasabihin, mga kababayan po natin, malinaw na ito ay napakaagang agenda pa para sa 2028 at alam po natin na para mapanatili ito ay hindi rin ito aalis diyan sa Kongreso. So hindi rin ito tatakbo na senador, mga kababayan po natin. So ang gagawin nito ay mapapanatili niya ang pagiging House Speaker, mga kababayan po natin, para lalo siyang nasa front lagi ng mga news, ng mga media, para panatili ang kanyang pangalan. Dahil kahit sabihin niya o hindi, talagang umaambisyon ito para sa 2023, 2023 ngayon. So malinaw yan, mga kababayan po natin. At ang kanyang pinakamatindi, mga kalaban dito ay itong si Vice President Sara Duterte, na alam naman po natin na wala itong binatbat kahit sa mga survey na lumalabas. Talagang si BP Sara pa rin ang pinipili ng taong bayan kahit sa social media, maliban na lang sa mga keyboard warrior po nito, mga kabayan, na talagang talamak ngayon. Pati yung ating social media ay pinapasok na nila, So at mukhang dumadami sila kasi imagine mo, nakikiisa sila sa mga kaliwang grupo. So Pink Lawan, Dilawan, yung Makabayan Black, plus itong si Martin Romualdez, So mukhang matindi ngayon ang mga kalaban ni Vice President Sara Duterte. So tama nga sinasabi ni Vice President Sara na talagang kumakalaban sa confidential fund ay kalaban ng bayan. Kung ipagpatuloy ito ni Romualdez na makikiisa siya sa Makabayan, na obviously iba ang kanilang pinaglalaban, ay totoo talaga itong sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Pero abangan natin kasi si Vice President nagsalita na. So ang kanyang pagsasalita, para ba ito ay isang warning or babala kung talagang tatanggalin nila o hindi ang confidential fund. Yan ay ating malalaman sa final deliberation nila, yung parang joint deliberation po nila, joint hearing ng Senado at ng House of Representatives.